when Jesus comes again. Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. He deserves all the glory, praises, and honor, and thanksgiving. Amen. Hallelujah. Amen. As we remain standing, habang tayo nakatayo, I would like to greet you all in the name of our Lord Jesus. And would like to speak this morning about revival. Amen. Sinong nais ng revival sa umagang ito? Kung ika'y nanlalamig, kung ika'y nanghihina, kailangan mo ng revival. Amen. If you're depressed, if you're troubled, if you're discouraged, you need revival this morning. Amen. So tayo ay magpatuloy sa ating mensahe. Buksan natin ating Biblia sa Salmo 85, 4-7. It says, "Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger towards us to cease." Panginoon, pansinin mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan, at ilayo mo ang iyong galit sa amin. Will thou be angry with us forever? Yan ang tanong sa Salmo. Will thou draw out thine anger to all generation? But verse 6 says, will thou not revive us again? Hindi mo pa kami, Lord God, pasisiglahing muli? That thy people may rejoice in thee. Upang ang iyong bayan ay mangagalak sa iyo. Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Amen. May the Lord add a blessing for the reading of His word. Manalangin po tayo, mga kapatid. Commit to the Lord whatever burden you've got this morning, anumang kabigatan, anumang mga alalahanin, ilagak mo sa ating Panginoon. Oh, hallelujah. Lord Jesus, we come to you once again, Father, knowing, Lord God, that you are the giver of all gifts. You are the provider of all our needs, Lord. You are our Savior, our Creator. You are our Lord, Father God. So magang ito, Lord, kami muli lumalapit sa iyo at dumudulog para sa bawat isa. Alam namin, Lord, na mahirap ang buhay sa mundo. Maraming pagsubok alalahanin, maraming problema. Subalit, Lord, kung nasa amin ka, there is revival in our heart, Lord. Glory to your name, Lord. Inawit namin, when I think about the Lord who has saved me, who has raised me up, who has turned me around and lift me up, I will shout, hallelujah, and praise the Lord sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya at habag sa amin. Patuloy ka nagpapatunay na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, nagkukulang kailanman. We just commit to you, Lord God, your children this morning. Lord God, be glorified in their lives. May you answer every need and fill every necessities, Lord God, na meron ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sinusuko namin ang aming sarili sa iyo. Dahil kung kami sa aming sarili, we can do nothing without you, Lord. Muli, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, Panginoon. Muli mong pasiglahin ang aming pananampalataya sa umagang ito. Muli mong buhayin, Panginoon, ang aming, Lord God, paglilingkod. Na hindi, Panginoon, narito lamang kami upang umupo, upang magpalipas oras, kundi, Panginoon, Lord, tumanggap ng pagpapala, ng kalakasan, ng kaligtasan, ng higit pang kaligayahan sa paglilingkod sa iyo. Lord, we want to enjoy our service. Ayaw namin, Lord, na maging maligamgam, Panginoon. We want revival this morning. Help us, Father God, as we commit to you all praises and glory. In the name of your precious Son, Jesus. Amen and amen and amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Makakaupo po tayong lahat. Amen. So, napaka-importante na tayo ay masaya. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Are you happy serving God? Napaka-importante na maligaya ka sa ginagawa mo. Hindi ka napipilitan, hindi ka dahil lamang sa duty or responsibility. We're serving the Lord because we love Him. Amen? Amen. So, let's move on to revival. Ang revival po, mga kapatid, it is the act of quickening. Quickening from being lukewarm, cold, or lax. Ayan. Kung tayo ay nagiging matamlay na sa paglilingkod, kung tayo ay nanlalata, nanghihina na, kailangan natin ng revival. Kailangan na something must quicken your faith. Something na magpapasigla sa pananampalataya mo sa umagang ito. At walang iba, kundi ang presensya ng Panginoon lamang. Ang kanyang salita ang magdudulot nito.
Revival is a restoration back to life, to vigor or to strength. It is an awakening, isang paggising sa mga natutulog nating mga damdamin sa Panginoon. Maaaring yung iba, cold, formal, lukewarm, pero sabi rito, kailangan gisingin natin ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Interest and care for matters relating to the joy of our salvation as Christian. So napakahalaga po yan, mga kapatid. Dahil walang silbi ang paglilingkod kung hindi ka masaya. Amen. Walang silbi ang paglilingkod kung tayo napipilitan lamang. Amen. Let's look at the complaint of God. Alam nyo, may reklamo ang Diyos sa ating panahon. We're living in the Laodicean church age, right? Anong sabi ng Panginoon? I know thy works. Alam ko yung mga gawa nyo na ikaw ay hindi malamig o mainit. Wow. Gusto ko sana na ikaw ay malamig o mainit, yamang ikaw ay maligamgam. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. That is the message for the last church age. And God is speaking both to the believers and to the non-believers. See? At sabi rito, nagmamalaki ka. Sabi ng Panginoon, because you say that I am rich and increase with goods and have need of nothing. Yan ang ating panahon, mga kapatid. Maraming tao ngayon, nagmamayabang, sila'y mayaman, sila'y maraming ari-arian o ganito, at hindi ko na kailangan ng Diyos. Sabi nila, and have need of nothing. Pero ang hindi nyo alam, kayo pala ay maralita, aba, bulag, at hubad. Knowest not that thou art wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. Yan ang nakita ni Lord sa ating panahon. Nakakita na ba kayo sa kalsada na tao na nagmamayabang, ako'y mayaman, pero hubad, bulag, maralita? He's not living according to what he professed. Di po ba? Inconsistent yung kanyang patutuo. Kaya nung sabi ng Panginoon, gusto ko na bumili kayo sa akin ng ginto na dinalisay ng apoy. Next slide. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. What is that gold? That's your faith. Amen. Because your faith is more precious than gold. That thou mayest be rich. So ang kayamanan pala hindi nakasalalay sa material things. Amen. Ang gold na hinahanap ng Panginoon, yung faith nyo. Your faith. Amen. And white raiment that thou mayest be clothed. Bumili kayo sa akin ng puting damit upang ang kahubaran nyo, that thy shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. Langisan nyo ang inyong mga mata upang kayo'y makakita. And we know that the eye salve is the revelation of the Holy Spirit sa ating panahon. As many as I love, sabi niya, lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at pinapalo. Amen. So, the Word of God, amen, para itong tabak, amen, na dalawa ang talim, at sabi ng Biblia, love is corrective, be zealous therefore and repent. Tayo ay magpakainit at magsisi. Ako ay nakatayo sa pintuan. Behold, I stand at the door and knock. Kumakatok siya ngayon sa bawat puso. If any man hear my voice and open the door, I will come into him. Sinong gusto na pumasok ang Panginoon sa kanilang puso? And will sup with him. Sup means to commune with Jesus. And he with me. So itong kailangan natin, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Amen. Na huwag tayong magmalaki, huwag tayong maging secure, huwag tayong maging kampante, kundi tayo ay humugot palalo sa presensya ng Panginoon sa buhay natin. Be zealous and repent. Amen. So revival is returning to a spiritual life, passion, holiness, and obedience. Yan po ang gusto ng Panginoon. Manumbalik tayo sa sigla, sa kabanalan, at sa pagsunod. Revival is not just emotional excitement, but it's a fresh work of God in His people. So, hindi lang yan emotional, tapos afterwards, wala na. Kailangan manatili yung feeling na yan, feeling of being blessed,
Amen? Feeling of being saved and feeling of being assured of the rapture. Amen. Pag yan ang lagi mong iniisip, may sigla sa puso mo. Hindi mo alintana yung mga pagod, yung mga hirap, kasi meron kang hinihintay na higit pang kaluwalhatian ng better glory. Amen. We're not living by sight. We're living by faith. We're not living for the moment. We're living for a future promised land, mga kapatid. So revival begins where? In the heart of the believers. Not in programs, not in events. Yung iba masaya lang pag may programa, may event, di ba? May outing. Pero kailangan hindi ganon ang saya mo, hindi nakatuon doon. Kailangan masaya ka anytime, malungkot man, masaya, maulan man, mainit. Amen. Lagi kang, amen, stable sa pananampalataya. Is that right? So revival begins when one's heart is fully surrendered to God. Pag ikay buong-buong sumuko na sa Panginoon, yung revival, araw-araw yan. Hindi nawawala yan. Amen. Kahit ikay nagmamartilyo, sumisipol ang puso mo, kahit walang laman ang bulsa, masaya ka't umaawit sa Panginoon. Amen. Yan ang revival, hindi nawawala. Amen. What does Revelation 2:4-5? Nevertheless, I have somewhat against thee. Ito yung complaint ni Lord sa Efeso. Kanina, binasa natin yung complaint niya sa Laodicea, because thou hast left thy first love. Iniwanan nyo ang unang pag-ibig. Ano bang unang pag-ibig natin? Yung girlfriend mo ba? Yung asawa mo ba? No. Ang unang pag-ibig mo ay si Lord. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might, and love your neighbor as you love yourself. Pangalawa lang yung neighbor, pangatlo ka lang. So, kaya sabi ni Lord dito sa Ephesians church 8, remember therefore whence thou art fallen, and repent and do the first work. Manumbalik ka sa una mong mga ginagawa. Kung noon, masigla ka, mainit ka, ngayon, bihira ka nang pumunta sa church, late ka pa, kailangan manumbalik ka sa unang pag-ibig mo. Sabi ng Panginoon. Or else, I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So napakahalaga na manumbalik tayo, mga kapatid, magpakainit tayo, dahil ayaw ng Diyos na maligamgam, isusuka ka mula sa kanyang bibig. Amen po ba, mga kapatid? Okay, let's read what the prophet said about revival and expectation. Sabi niya rito, now a minister cannot bring a revival. Hindi pala kami ang nagdadala ng revival. Kahit sinong pastor, walang revival na dala. Ay, sabi ng prophet, no preacher can bring a revival. So saan ang gagaling ang revival? Sa iyo mismo. Diyan sa loob mo, yung binhi mo na yan, kailangan may quickening power. The seed must be quickened. Sabi niya, he doesn't pack it with him, and the only thing he can do, ang magagawa lang ng preacher, is just be loyal to God and His Word. Ipangaral lang yung salita niya, maging tapat siya sa Diyos. The revival has to come by the people. Kayo mismo ang panggagalingan ng sigla. In your life, in your home. Revival now is not adding new members to the church. See, sabi ng prophet, hindi sa dami ng miyembro yan, hindi sa nadadagdagan yung church. Kundi sabi niya, it's reviving that what we already got. To revive means to bring back, ipanumbalik yung dating sigla at saya na nandyan na sa loob mo. Hindi nawawala yan. Kailangan lang mag-fellowship ka. Huwag kang sa bahay lang. Amen. Kailangan mo ng revival. Yan ang sabi dito ni Brother Branham. Now, revival, how does revival start? Paano nagsisimulang revival? Nag-uumpisa ito kung tayo'y magpapakumbaba. Amen. Revival starts when the church becomes broken before God, humbling ourselves before God. Matuto tayong magpakumbaba sa Panginoon. Because the way up is down. He that humble himself shall be exalted, but he that exalted himself shall be abased. 2 Chronicles 7:14, malinaw sinabi ng Panginoon, if my people, tayo ba ito? Are you these people? Do you belong to this?
which are called by my name. Anong name natin? Christians. The name of Christ. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. Mabibless lang tayo, magkakaroon ka ng revival, ng healing, ng forgiveness kapag tayo ay nagpakumbaba, nanalangin, hinanap ang katuwiran ng Diyos at tayo'y lumayo sa gawaing makasanlibutan. Malinaw mga kapatid, it's just one verse, pero punong-puno ng meaning po yan. Amen. Tuloy natin. I have here about eight things that we need to understand how revival could come to you. Unang-una, the foundation of revival, as I've said, is repentance and humility. Revival starts when people turn away from their sins, worldliness, evil ways, and bad habits. Paano ka magkaka-revival kung nandun ka pa rin sa sugalan, nandun ka pa sa mga gawaing makasanlibutan? Walang revival doon. Kung meron ka bang sama ng loob, di ba? How can you have revival if you have hatred, if your heart, bitterness? Sabi ni Paul, Ephesians 4:31, let all bitterness be put away from you. Wrath, anger, clamor, evil speaking, be put away from you with all malice. Pati malisya, alisin mo. And be ye kind to one another. Maging mabuti kayo sa isa't isa, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. So yan pala, una sa mga requirements ng Panginoon. You cannot have any revival with God if you're carrying garbage in your life. Kailan tapon mo yung basura na nandyan sa puso mo. Pagtalikuran mo, yung mga galit, puot, yung mga inggit, lahat yan, mga kapatid, mamuhay ka ng may kapakumbabaan, pagsisisi, at kabanalan. Amen. So now, pangalawa, mga kapatid, ang revival dumarating through the Word of God. Amen. Sabi nga ni David, di ba? My soul, sabi niya, as the deer thirsteth for the water brooks, so my soul thirsteth after you, O God. Amen. Revival is always anchored in the Scripture, the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Tingnan nyo sa Old Testament, sabi ni Jeremiah, thy words were found and I did eat them. Yung iyong salita ay kinain ko, and thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by my name, by thy name, O Lord God of hosts. So ano daw nagbibigay kagalakan? Yung salita ng Diyos. Amen. How many of you are happy na naririnig nyo? Enjoy kayo, excited kayo na makarinig ng mensahe sa huling kapanahunan. Sabi ni Paul sa Philippians 2:16, holding forth, panghawakan ninyo ang alin? The word of life, that I may rejoice in the day of Christ. So ang salita ng Diyos ay nagbibigay ito ng kagalakan. That I have not run in vain, neither labored in vain. So hindi masasayang daw ang pagod ni Pablo kapag tayo magre-rejoice sa salita ng Diyos. Amen. Kaya yung amen, di ba? Nag-amen tayo sa salita ng Diyos. Amen means so be it. Hari nawa, mangyari yan, Lord, sa buhay ko yung sinabi mo, yung pangako mo. Yan ang ibig sabihin ng amen. Kaya huwag tayong mahiya mag-amen. Amen. Praise the Lord. Ano pa, mga kapatid, sabi sa 2 Timothy, the word brings correction, direction, and life. All scripture, lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. And is profitable, kapaki-pakinabang ang salita sa pagdudoktrina, for reproof, pagsaway, for correction sa pagsansala, for instruction in righteousness, that the man of God may be what? Perfect, thoroughly furnished unto all good works. So yan pala mga kapatid ang kailangan natin. Ang salita ng Diyos, langit at lupa mawawala, pero ang kanyang salita kailanman hindi lilipas. Nasa salita ang buhay na walang hanggan. He that hath the Son is the Word of God made flesh.
hath everlasting life. Amen. So sabi ng prophet sa Smyrna church age, if you are a Christian, how many are Christians today? Raise your hand. You will get back to what the Spirit is teaching, that is the word for this age. Amen. Pag ikaw Kristiyano, amen, tatanggapin mo ang turo sa panahon kung saan ka nabubuhay. Every messenger to every age will preach the word. Every fresh and true revival, yung sariwa at totoong, amen, revival ay nanggagaling lamang saan? Will be because men have gotten back to the word for their age. Amen. Na-excite lang tayo pag naririnig natin yung fresh manna. Yung hindi na yung panis na mga katuruan na nakalipas, kundi yung sariwang karne para sa mga agila, where the carcass is, there the eagles will gather. The cry of every age is the rebuke. So yung sigaw sa bawat kapanahunan ay yung pagsaway. Ano bang sinasaway? You have left the word of God. Iniwanan nyo ang salita ng Diyos. Repent and come back to the word. From the first book of the Bible, what's the first book? Genesis. To the last book, which is Revelation, there is only one reason for God's displeasure. Isang bagay lang daw ang dahilan kung bakit ang nainis ang Diyos. Leaving the Word. And there's only one remedy to regain His favor. Back to the Word. Amen. Hallelujah. Yan ang revival, mga kapatid. Dati, nung mga nasa denomination tayo, parang ritual na lang, di ba, ang pagpunta sa church. Parang routine na lang. Obligasyon na lang. Pero nung makita natin ang mensahe, nagkaroon tayo ng bagong sigla. Amen. Nagkaroon tayo ng excitement. Dahil ito'y fresh manna, yung mga nakatagong hiwaga sa Biblia, nabuksan sa atin. Nabuksan ng 7 seals. Nabuksan ang original sin. Nabuksan ang tamang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nabuksan lahat ng mga bagay na nakatago. The mystery truths were ordained of God, amen, to be revealed to us by the Holy Spirit through His messengers. Amen. Now, sabi ng prophet, ang Espiritu Santo ay dito lamang siya nananahan sa Word of God. Hindi sa credo, hindi sa dogma. Remember now, the Word of God is what the Holy Spirit feeds on. So ang Holy Spirit, gagalaw lang siya, gagawa siya, kikilo siya kapag ang turo ay nasa salita ng Diyos. Kapag wala na sa salita ng Diyos, walang power, walang quickening, walang excitement. Kasi tao lang. Let every man's word be a lie, but God's word be the truth. Kaya sabi ng prophet, it don't feed on enthusiasm. Ano bang enthusiasm? Yung parang kasiglahan. Maring masigla ka sa mga bagay-bagay, pero hindi naman patungkol sa Diyos. Di ba? So it doesn't feed on enthusiasm. It doesn't feed on education. Hindi masama ang education, pero tayo nagre-rejoice sa mga natututunan natin sa paaralan. Amen. Tama yan. They're facts. Amen. They're information. Pero iba pa rin ang Word of God. May quickening power pag salita na ng Diyos ang pinag-uusapan. Amen. It doesn't feed on church-going. It doesn't feed on theology, man-made teaching. There's a lot of difference between an inspired something and a theological standpoint of it. So, saan ang Espiritu Santo nanginginain sa Word of God lamang? You cannot understand the Bible without the Holy Ghost. Nasa Bible, the letter killeth, but it's the Spirit that giveth life to the letters. Amen. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit, mga kapatid. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tuloy natin. So, ang mga hinahanap ng Diyos ngayon ay mga tao na may revival. While the Lord of the harvest is going by, He ain't looking for big buildings. Hindi to palakihan ng mga gusali. Or big steeples, or well-trained choirs. Yung mga choir natin, impromptu yan. Pagka kumanta dito, walang practice. Bahala ka na, sister. Kung anong tono sa'yo, soprano ka ba, o alto. Basta kumanta tayo, may harmony.
So God is not looking for well-trained choirs. He's looking for individual. Individual, hindi grupo-grupo. Men and women who are dedicated and are made clean cut for Christ, consecrated themselves for His service. A man or woman that will say, God, I believe it, every word of it. When your word says anything, Lord, I stay right with it. That's your word. I believe it, every word. That's what He's looking for. The Lord of the harvest. That's what He wants, to give the Holy Spirit to those who are hungering and thirsting. Napaka-importante yung nauuhaw ka. Nagugutom ka sa Word of God. And you shall be filled. Di po ba? Blessed are ye that hunger and thirst, for ye shall be filled. So He's trying to find the church today. Hindi tayo mapakali kung sa bahay lang tayo, di ba? Minsan, maraming nagla-livestream. Okay yun, pero pag nagla-livestream yung iba, kumakain, naglalaba, nagla-livestream. Pero iba pa rin yung nakatutok ka talaga sa pagpupuri. Amen. Sa fellowship around the Word of God, where it is preached with power and demonstration of the Holy Ghost. Amen. Yan ang sabi ni Pablo, mga kapatid, I did not come with wisdom of man, but of power and demonstration of the Holy Spirit. Number 3, revival is a result of God's presence, not by human effort. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa, mapabababa mo ang presensya ng Diyos. Sabi ng prophet, revivals only come by the Holy Spirit. He is the one who brings revival. And we cannot do it ourselves. We can only make that effort, and God has to bless that effort. And we trust that He will. Amen. Zechariah 4:6. It's not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. So kung wala ang Espiritu ng Diyos, kahit anumang gawin mo, maglupasay ka man, anumang gawin mo dyan, kung hindi ka kakasihan ng Espiritu Santo, it's just human effort. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, maraming sumasamba sa akin, not all that call me Lord, Lord shall come or shall enter to the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Di ba? Sabi niya doon sa mga Pariseo, anong sabi niya? See, in vain you worship me, teaching for doctrine the commandments of man. So maraming worship na in vain. Si Cain, di ba? Cain worship. Cain offered sacrifice, but it was in vain. Maraming simbahan ngayon, napakaraming denomination. Pero kung wala ka sa presensya ng Diyos, kung walang Espiritu ng Diyos, walang mensahe ng Diyos, it's in vain. Sayang lamang, mga kapatid. Amen. Now, God reveals by the Holy Spirit. Ito yung sinasabi kong sinabi ni Paul. Let's read it. 1 Corinthians 2:4-5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Hindi sugar-coated, hindi pagaling-galing magsalita, pagaling-galing ng mga grammar and mga vocabularies, di ba? Highfalutin words. Sabi ni Pablo, hindi ganyan ako mangaral. My preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Sa pangangaral niya may nababago. Sa pangaral niya may umiiyak, may nagsisisi. Amen. That your faith should not stand in the wisdom of man, but where? In the power of God. Doon ang ating pananampalataya umasa, hindi sa tao. It is written, I have not seen. Verse 9. Hindi pa raw nakita ng tao, no narinig ng tenga, ang mga bagay, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Mga bagay na hinanda ng Diyos para sa isa langit, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Nakita mo na ang patutunguhan mo. Amen. There's a mansion in heaven prepared by God. Kaya nga, kahit anong tirahan mo, barong-barong man, squatter, nangungupahan ka man, walang kahalagahan yan. Because you know, one day, you will go home to a place. A pure gold city. Yung kalsada ginto, mga kapatid. Wala nang pag-iyak, wala nang
sakit, wala ng pagod, wala ng kamatayan sa lugar na yon. Amen. Are you aiming for that place? Is that your goal in life? Amen. Pareho tayo mga kapatid. So now, the prophet said it is important to get oil in your lamp. And what is oil? The Holy Spirit. Yan ang nagbibigay revival. Di ba? Yung langis, kung yung sasakyan mo, if your car has no oil, brake oil, brake fluid, mga motor oil, titirik yan mga kapatid. Ganon din sa katawan ng tao, di ba? Pag wala ng oil, yung mga kasukasuan mo, yung tuhod mo, arthritis na abutin mo. Sa Espiritu, mga kapatid, ang oil, amen, ang langis, amen, ay walang iba kundi ang Espiritu Santo ng Panginoon. Amen, you need the oil. Hallelujah. Sabi ng prophet, when you feel your love is dying away, kung nararamdaman mo raw na, amen, ang pag-ibig mo ay unti-unti nang namamatay, your sincerity to Christ, yung pagiging sincero mo sa Panginoon at sa cause of the gospel, pag yan ay nang lalamig na, quickly go to Him who has the fountain of oil and buy yourself a refilling of the Holy Spirit. Keep oil in your lamp. Oil is the Spirit, the Holy Spirit. Never let it drain from you. Grieve not the Holy Spirit whereby you are sealed until the day of your redemption. So kaya wag nating pighatiin ang Espiritu. Paano mo mapipighati ang Espiritu kapag gumagawa ka ng mga masama? Mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, napipighati ang Espiritu. Nawawala yung pagiging spiritual mo, nagiging carnal ka pagka ginawa mo yun because the flesh, the work of the flesh is enmity against God, sabi ng Bible. Praise God. Now, pang-apat, mga kapatid. Kailangan din nating manalangin. Prayer is very important in revival. Paano ka ma-revive kung hindi ka naman nagpipray? Diba? So, kailangan hingin mo sa Diyos. Pray. Prayer meetings must not be neglected. Prayer meetings must be revived. Prayer brings us closer to God. God said in Jeremiah, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa nakita. Di ba kinakanta ni Brad Toto yan dito? Tumawag ka, at ako'y sasagot sa iyo. Confess your faults one to another and pray for one another. Hindi lamang ikaw ang pinagpipray mo lagi yung sarili mo, pati yung iba, panalangin mo yung mga may sakit, yung mga kinakapo sa pinansyal. Pray for one another that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. So napakahalaga ng prayer, mga kapatid. No power more powerful than prayer. More than the atomic bomb, sabi ng prophet. Amen. Praise God. So napakahalaga ng prayer. Huwag nating kalilimutan ang manalangin para sa isa't isa. Okay, panlima na tayo. Praise and worship. Yun ang importante din. Kung hindi ka nag-worship, hindi ka nag-praise, paano ka magkakaroon ng revival? Di ba? Mahalaga yung revival. Kanina, inawit natin, napakaraming kanta, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng panibagong sigla sa Panginoon. Praise the Lord. The first place, if you want scripture, Brother Branham said, the people are supposed to come to the house of God for one purpose. Bakit tayo nandito? Para magkwentuhan? No? For one purpose, that is to worship, to sing songs, and to worship God. That's the way God expects it. Yan pala ina-expect ni Lord sa atin. Umawit tayo, sumamba. Amen. Kaya mga kapatid, ang Efeso 5:19 nagsabi, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Di kami nag-usap ni Brother Rod kanina, pero ang binasa niya kanina, enter into His gates with thanksgiving in your heart. Di ba? Praise ye the Lord. Hallelujah. So, Psalms 100, mga kapatid, it's the Spirit leading us to one direction. Ano pa ang sabi ng prophet dito? Sabi niya rito, alam natin, ang problema ngayon, yung kagalakan nawawala na.
the lack of joy in worship. Marami kumakanta, the joy of the Lord is my strength. Di ba na dapat ang joy of the Lord, ipakita mo sa expression mo, sa mukha mo. Amen. Huwag yung dull and somber atmosphere. Kundi, sabi ng prophet, I always was afraid of anything quiet. Sabi niya, natatakot ako pag pumasok ka sa church na napaka-silensyo. It sounds dead. So I'm not much for dead things. Anything without emotion is dead. Yan sabi ng prophet. The scientific research will prove that. Anything without emotion. So if your experience has not got a little emotion in it, you better bury it and get something that has got emotion. That's right. Exactly true. So kung atin daw paglilingkod sa Panginoon ay walang ka-emosyon, di ba? Para kang nanliligaw na wala ka man lang emosyon. Sabi mo na, I love you. Di ba? So kailangan pakita mo na mahal mo siya. Di ba? Pakita mo na may dala kang regalo. May dala kang mga gifts. Amen. So ganun din sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayo mahiya na sumayaw sa Panginoon. Dance in the Lord. Shout for joy. Amen. Amen. Kaya yan ang kailangan ng church ngayon kasi maraming patay ng mga kongregasyon ngayon. Amen. Yung pastor lang ang masigla. Pero yung mga miyembro, hindi ka man lang makarinig ng amen o hallelujah. Di ba? Parang natatakot sila na gumawa ng ingay. Pero ang church ng Panginoon, mga kapatid, sa langit, amen, doon tayo manghihiyawan. Mga anghel nagpupuri. How much more tayo na mga tinubos ng dugo ni Kristo na higit tayo na magpasalamat sa Diyos kaysa sa mga anghel. Di ba? Sabi ng prophet, ang mga anghel hindi nila kayang kantahin yung Amazing Grace. How sweet that sound. Amen. That save a wretch like me. Kasi hindi naman sila na-save eh. Hindi nila feel yung kagalakan, yung pasasalamat na tinubos sila eh. Eh tayo, mula sa lusak ng kasalanan, mula sa tanikala ng dyablo, pinalaya ka ni Jesus. You should be happy. The happiest people on earth are the Christians. Amen. Why? Because God came down, iniwanan yung trono sa langit, nagkatawang tao at napako sa krus para sa iyo. Hindi pa ba sapat yan para purihin mo siya? Pasalamatan mo siya? Ipagbunyi ang kanyang kabutihan, mga kapatid. So don't be a dead Christian. Be a lively Christian, mga kapatid. Glory to God. Sa Ezra, tingnan nyo sa Old Testament, paano sila nagpuri. Ezra 3:11, and they sang together by chorus in praising and giving thanks unto the Lord because He is good, for His mercy endureth forever toward Israel. Listen, and all the people shouted with a great shout, and when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Pundasyon pa lang yun, tinatayo. Pero nagpuri sila. Amen. Psalms 150, 4 and 6, praise Him with the timbrel and dance. You know, David dance, mga kapatid. Yung asawa niya, nahiya, di ba? Si Michal. Amen. Sabi niya, anong klaseng hari ito na hindi naman lang nahiya sa ginagawa niya, para siyang siraulo. See? Pero anong nangyari? Tinanggal siya ni Lord, di ba? Bilang asawa ni David. Kaya mga kapatid, huwag nating ikahiya ang pagpupuri. Praise Him with a timbrel and dance. Praise Him with stringed instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Let everything that has breath, lahat ng may hininga, praise ye the Lord. May hininga ka ba? Sa umagang ito, kapatid. Yung mga halaman, yung mga hayop, nagpupuri sila, hindi nyo lang nakikita. They have their own worshiping and praising the Lord. Amen. Kaya tayo mga kapatid, huwag nating ikahiya ang pagpipraise and worship. We are not limited, we are not tied. Amen. We are not Baptists, we are not, fundamentalists. Amen. We have to be both sides. Amen. Fundamental and Pentecostal. Amen. Pinagsama yan dahil yan ang middle of the road ng mensahe. Alright?
Pang-anim na tayo, mga kapatid. So, revival can come to the church if you have holiness and righteousness. A righteous living and holiness are essential to revival. Because a revived church is a holy church. Di ba? How can you have revival kung puro bisyo meron tayo? Sabi ng unang Pedro, 1:15, He that which hath called you is holy. So be ye holy in all manner of conversation. See, pag nakakasunod ka sa katuwiran at kabanalan ng Diyos, doon mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. See? Follow peace with all men, Hebrews 12:14, and holiness, without which no man shall see the Lord. Hindi mo makikita how much more makapiling mo ang Panginoon kung wala kang kabanalan at kapayapaan. Ephesians 4:24, and that ye put on the new man, which is after God, is created in righteousness and true holiness. Amen. So, praise God, ang tunay na revival, mga kapatid, ay kapag nakakasunod ka sa kalooban ng Panginoon. See? Kung hindi mo alam ang kabanalan, panahon na, kapatid, na malaman mo na ang gusto ng Diyos ay simplicity. Amen. Ang beauty, hindi nababatayan sa mga make-up ng babae o sa mga pasexing damit, di ba? Ang beauty of the Lord is the right character and modesty in you. Amen. You don't have to show your flesh to the public, mga kapatid, para hangaan ka, para magmukha kang sikat, mga kapatid. No. Sa Panginoon, maging banal ka. Amen. Balutin mo ang katawan mo ng maayos para wag kang maging tukso sa kalalakihan. Amen. So yan po ang kabanalan sa mga kalalakihan. Walang bisyo, alisin ang paninigarilyo, alak, sugal, at pambababae, panlalalaki, lahat yan, mga kapatid. Kailangan isang tabi natin. Because you cannot have revival. Paano ka sisigla kung dala-dala mo ang mga basura na yan? Amen. So, importante ang kabanalan, mga kapatid, sa bawat Kristiyano. Etong sabi ng prophet dito, sinaway niya ang ating kapanahunan. Sa straight is the gate, sabi niya, it takes time today in our self-righteous, self-sufficient generation of hypocrisy. Ano bang hypocrisy? Pagkukunwari na lang daw karamihan ng mga Kristiyano. An hour when men and women stand in the churches and in the pews and sing the anthems of God. Mga kalalakihan, umaawit daw ng mga papuring awit and walk out of the church and smoke cigarette. Walk out of the church, still drink whiskey. Walk out of the church and go to dances and disco and live for the world and tell dirty, smutty jokes. Nagkukwento ng mga malalaswang, mga biro, pagbibiro, and call themselves Christians. So, pwede ba yan, mga kapatid? So, ano pang sabi niya rito? Sa falling apart of the world, they want to wear shorts. Nag-short sa kalsada para pakita yung mga legs nila. They want to bob their hair, nagpuputol ng mga buhok. Alam niyo, mga sisters, ang mahabang buhok, karangalan ng isang babae yan. Kaya pahabain niyo yung buhok niyo. Di ba sabi sa Corinthians 11:15, a long hair is a glory unto a woman. Amen. Kaya huwag mong puputulin yung glory, yung karangalan mo sa harapan ng Panginoon. Patubuin mo yan dahil yan ang ibinigay sa inyo na talukbong. Ang talukbong pagpasok sa church, hindi belo, hindi sombrero, hindi panyo, ang mahabang buhok, sabi ng Biblia, yung long hair nyo is your Nazarite vow. Kaya mga kapatid, sa ibang mga churches, hindi pinapangaral yan. Mga babae ang iksi ng buhok, mga puro hikaw pat, kung ano, si burloloy sa katawan, hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan niya, sumunod kayo sa kanyang salita. So they want to bob their hair, they want to do these things, they can smoke cigarette and practice social drinking. That's practices in the churches. Just modern drinking. Teach your children to drink, but not too much. Not to be excessive. Pwede kayo uminom daw, pero pakunti-kunti lang. See? Mapipigilan mo ba yon, mga kapatid? Pag nandun na sa barkada, nawala na yung temperance, yung pagpipigil.
Smoke, but not to the excessive. Wear anything you want to, but just try to keep yourself as decent as you know how or can. See? Oh, that hypocrisy. Sabi ng prophet, yan ay pagiging hipokrito. That anointed devil, that thing called denomination, thing called religion, it's of the devil. Back to Christ and His Word. Save yourself from this untoward generation. Repent, every one of you, before it's too late to repent. Yan ang mensahe, mga kapatid. Masakit minsan. Di ba? Pero nakakagaling iyon. Ano mang bagay na masakit, mapait, nakakagaling yan. Amen, mga kapatid. Kaya kailangan nating i-check up yung ating sarili. Make inventory. Sabi ng prophet, of your devotion, of your commitment to God. Hindi yung okay-okay na lang, mga kapatid. Naging lax, naging comfortable na kayo sa mga makamundong bagay. Now, pang-pito. Ang revival dumarating kapag may unity. Amen? Kapag walang unity, paano tayo magkaka-revival? Nagbabangayan yung mga tao, di ba? So, revival comes when there's unity in the body of Christ. Psalms 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Division quenches revival. Conflict is the destroyer of unity. So resolve your conflicts. Huwag mong iiwanan yung problema mo, ayusin mo, kapatid. Huwag mong tatalikuran at lilipat ka na lang kung saan-saan na may problema kang iniwan sa church. Di ba? So there will be no revival if there's no forgiveness among members. Kung hindi kayo nagpapatawaran sa isa't isa, paano ka magkaka-revival? Pupuri ka pero galit ka kay brother, kay sister. Di ba? So, it's a devil, mga kapatid. There's no revival if reconciliation in broken relationships are not settled. There's no revival if love and humility are not seen among the church members. So, gawin natin ito, mga kapatid. See, love, humility, forgiveness, and reconciliation, napaka-importante yan sa church. Huwag yung pagdating sa paglabas natin dyan, kakamayan ka, hindi ka nakatingin sa kinakamayan mo. There's something wrong, di ba? O kaya iniiwas mo yung kamay mo. So, anong problema? Di ba, mga kapatid? Kapatid ba tayo o talaga o ano? Tayo isang pamilya kay Kristo, mga kapatid. We're brothers and sisters in the Lord. Hindi tayo dapat, mga kapatid, nag-iisnaban. Hindi tayo dapat, mga kapatid, nag-iismiran. Kailangan, amen, ipakita mo yung totoong pag-ibig. The real you. Amen. Yung totoong, amen, walang halong pag-iimbot. O tawag natin dito, pagkukunwari. Amen. We must be true to each other. Dahil kung hindi ka true sa kapwa mo, paano ka naging totoo sa sarili mo? Paano ka naging totoo sa Diyos? Di ba? Kung yung tao nga, nakikita mo, hindi mo kayang mahalin, how much more, sabi ng Biblia, yung Diyos na hindi mo nakikita. Amen. Sinasabi mong minamahal mo. Glory to God. So, importante po ang unity. Let's read some quotation from the prophet. Sabi niya, try to be good to one another. Kung hindi mo kaya, try. Subukin mo, try to be good. Try to shake hands and be friendly and nice. Tear down all the walls of partition around you. That's malice, indifference, ungodliness. Tear it down. Wasakin nyo, durugin nyo yung mga bakod na nandyan sa pagitan nyo. Keep doing good to one another. Every time you meet one another, make yourself be good to one another. And the first thing you know, it will grow around you till a bundle of love will wrap you up. That's the marking of God. Yan ang tanda na kayo'y mga tagasunod ni Kristo. Amen. This will all men know that you're my disciples, sabi ni Jesus, if you have love for one another. Do you have love this morning? Kaya mo bang magpatawad? Sabi ng Bible, love your enemy. Kahit kaaway mo, mahalin mo.
And pray for those that persecute you. Kaya mo ba yan? Kakayanin. Dahil inuutos ni Lord, if you love me, obey my commandments. Amen. Kailangan nating gampanan, mga kapatid. Kakayanin natin, try to be good to one another. Ano pa ang sabi ng prophet? Kailangan natin ang isa't isa, lalo na ngayon. We need one another now, more now than we ever need each other. Is now. Amen. Darating ang squeezing time. Darating ang persecution. Ito na ang panahon na magkaisa tayo, magmahalan. When you get yourself singled out, pag lumayo ka raw, from the rest of them, making yourself just a little different. Oh, iba ako sa kanila. Dito na lang ako sa bahay. And you don't want to associate with them because they believe this. They don't want to associate because you're that. Because of this, you are getting on dangerous ground. Keeping away from church. Lumalayo ka raw sa church. Nasa mapanganib ka na katatayuan. Di ba? Madalas natin binabanggit yung apoy, yung mga panggatong na kapag kayo ay nagluluto, di ba maraming kahoyan, panggatong na umapoy, pag hiniwalay mo yung isa, saan nilagay mo doon sa gilid, unti-unti mamamatay yung apoy na yon. Amen? Ganon din sa Kristiyano. Pag lumayo ka sa fellowship, lumayo ka sa gawain, unti-unti, manghihina ka, manlalata ka, manlulumo ka, hanggang sa mawala na yung sigla mo sa paglilingkod sa Panginoon. Mawala na yung iyong tinatawag nating joy of salvation. Amen. Kaya wag natin gagawin yun, mga kapatid. Kung may problema ka, ayusin nyo. Di ba? Wag nang i-chismis pa, may problema ako kay ganito. Kayo na mismong dalawa mag-usap. Wala kaming pakialam dan. Mind your own business. Amen. Kung kailangan mo ang tulong, di tulungan ka. Consult your pastor, the deacon. Pero kung may problema kayo, wag mo na i-involve yung ibang church. Magpapakampi ka pa. Iiyak-iyak ka sa isang brother. Sabihin mo na ganito. Di ba? So, hindi tayo ganon, mga kapatid. Na naghahanap tayo ng audience para tayo yung, kumbaga tayo yung inapi, tayo yung ganito. No, wag nang dumating sa ganon. Let's be sane. Let's be positive. Amen. Solve the problem as soon as possible. Amen. Para hindi kagaya ng, sabi ng Biblia, libadura ng mga parisyo. Amen. Ingatan nyo. Lumayo kayo sa mga leaven of the Pharisees. Alright, now, pangwalo na, last. A revived church is drawn to evangelism and mission work. Kung may kagalakan ka sa puso mo, hindi mo mapigil na i-share sa iba yung nararamdaman mo. Di po ba? See, so a revived church actively shares the gospel. A revived church becomes outwardly focused. Hindi lang yung dito, tayo-tayo lang. Gusto natin abutin din yung iba na hindi pa nakarinig. Hindi pa nakatanggap ng Ebanghelyo. You must have that burden. A travail for soul, sabi ng prophet, is one of the evidences that a man or woman is a Christian. So we have to reach out to families, communities, the lost and the brokenhearted, which are part of our mission. Tingnan nyo si Lord. In Luke 4:18 to 19, Jesus expounded on His ministry. Anong sabi ni Lord? The Spirit of the Lord is upon me, that's the Father, because He hath anointed me to preach the gospel. So tayo, mayroon ding komisyon to preach the gospel. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be condemned. See, the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Anong sabi ni Jesus sa John 14:12? The works that I do, you must do also. Even greater works you shall do, because I now go to my Father. So we have an obligation, amen, to reach out to other people.
extend, testify about the message that you have received. Huwag mo ikahiya ang Panginoon, huwag mo ikahiya ang Ebanghelyo, dahil kakahiya ka ni Lord pagdating ng araw sa harapan ng mga anghel at ng kanyang Ama. So, kailangan meron tayong desire. Hindi lamang kontento na tayo lang. Amen. Extend, amen, the grace of God. Sabi ng prophet, mercy is not yet over. Habang nandito pang bride, bukas pa, amen, ang pintuan ng kaligtasan. Amen. Kaya wag tayo mga kapatid magsabi na, tapos na. Tapos na ang mercy. Sabi ng iba, 1963, tapos na daw ang mercy. Anong taon ka tinawag? Ako, 1987 ako, 88, tinawag. So kung tapos ng mercy, hindi na sana ako nakapasok sa mensaheng ito. Di ba? So, kailangan maging tama ang ating turo. Amen. Kaya, mga kapatid, praise God. Sabi ng prophet dito, malapit na tayo magtapos, the seal of God, sabi niya, what we need today is an old-fashioned, Holy Ghost, God-sent, burnt-out revival that will make you lay on your face and cry day and night and weep and wail and carry on for the sins of the world. Yan, binasa ko lang mga kapatid. Anong ibig sabihin niya? Kailangan daw magkaroon tayo ng panibagong sigla. Isang old-fashioned, kagaya ng mga panahon, yung mga tao umiiyak, lumuluhod, para ipanalangin yung mga tao na maligtas din sila. See? But there they are. That's just where we got lukewarm. God said, just make me sick at my stomach. So pag ikaw pala'y maliggamgam, amen, sumasakit ang tiyan ng Diyos. Sabi rito, sick at His stomach. I will spew you out from my mouth. See? But out of each of those churches, sabi ng prophet, sa lahat ng mga iglesia, He has taken an elect. Ayun, may mga pinili siya na sila lamang ang makakatanggap ng revival. Yung mga elect. Are you an elect of God this morning? Amen. May pinili ang Diyos. Sabi ng Biblia, di ba? Jacob I have loved and Esau I have hated. Bago pa panganak yung mga bata. At sabi ng Panginoon, you were chosen before the foundation of the world. Ephesians 1:4. And then sabi niya dito sa Romans 8:30, lahat ng kanyang pinili at tinawag at itinalaga. All that He has foreknown, He had called, and all that He had called, He had justified, and all that He has justified, He had glorified. So kung ikaw yun, kapatid, isa ka sa mga inilabas ng Panginoon. Come out of her, my people. Come out of Babylon. Come out of denominational confusion, that ye be not partaker of her sin, and you receive not of her plagues. He has taken the seed out of everyone. Out of the Methodist. Out of the Baptist. Out of the Presbyterian. Out of the Lutheran, and all through their Catholic and all. He's taken a remnant, taken a people out. Amen. Alam natin, maligamgam na ang mundo. Yung mga Pentecostal naman, nasobrahan naman, pero kulang sa salita. Di ba? Karamihan ng mga Pentecostal churches, basaya lamang pag nagkakantahan, tugtugan, napakaba ng tugtugan, yung preaching, 20 minutos lang. At tinutulugan pa. See? Mga kapatid, huwag tayong ganon. Mas mahalaga ang word kaysa singing. Amen. Yung singing worship, pampasigla lang yon. Preparation lang yon para sa puso ng tao para handa ka na natanggapin ang word of God. Setting the anointing lang yon, mga kapatid. See, huwag yung puro music na lang ang gusto natin. Pagdating sa word, wala na. Di ba? Humihilik na doon, lalo na malamig yung aircon. Di ba? So, wag ganoon mga kapatid. We have to stay focused on the Word. The Word is life to everyone that receive it. Amen. So, tayo ay magtatapos. Anong sabi ni Lord? If you are an overcomer, kung kayo mananagumpay, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. Wow! Pahintulutan ko ang sinumang mananagumpay na umupo sa tabi ko, sa aking trono.
even as I also overcame and am set down with my Father in His throne. So kung tayo'y mananagumpay, anong pagtatagumpayan mo? Yung kasalanan, yung kalamigan, kailangan pagtagumpayan mo yan, lahat. Mga problema, mga hadlang sa paglilingkod, hindrances. Kaya nga sabi ni Paul, let us lay aside every weight, lahat ng pabigat. Amen. And the sin that easily beset us, and let us run this race with patience, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Last verse, Revelation 3:5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Bibihisan siya ng maputing damit, ang mga mananagumpay. And I will not blot out his name out of the book of life. Hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Si Judas, binura. Alam natin yan. Diba? Yung mga tumalikod sa Panginoon, binura. Pero sa mga mananagumpay, sa mga may revival sa kanilang puso, I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. There will be a roll call in heaven. Pagdating ng rapture, akyat tayo roon, sabi ng prophet, bawat kapanahunan ng iglesia, ipipresent ng messenger yung mga bride sa bawat panahon. Si Pablo, ipipresent niya yung bride of Ephesus. Si Luther, si Wesley, ipipresent. Si Brother Branham, siya ang magpipresent ng bride sa Panginoon. Dahil siya ang mensahero sa ikapitong iglesia. Paano na lang kung wala kang prophet? Sino magpipresent sa iyo doon? Wala po, mga kapatid. Kaya napaka-importante, tanggapin natin ang fivefold ministry. Hindi yung pastor lang. Yung iba, pastor lang. Evangelist, mayroon din. Apostle or missionary, mayroon. Teacher, mayroon. Pero prophet, ayaw na. Pilay ang iglesia kung wala po yung limang yan. Ephesians 4:11, for God has given what? Apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. For what? For the perfecting of the saints. Hindi ka masasakdal kung walang limang yan. For the work of the ministry, for the edification of the body, until we all come in the unity of the faith and to the knowledge of the Son of God, that we be henceforth no more children tossed to and fro by strange doctrines. So yan po ang kahalagahan, mga kapatid. Kaya pag-pray nyo, ang inyong mga pastor, ang inyong mga officers sa church, mga kapatid, na gamitin palalo sila sa pagdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Amen. Do you love Him this morning? May revival ba tayo sa puso natin? Amen. Excited ba tayo sa bawat gawain? Tumayo tayo. Anyayahan ko si Brother Toots. Nakantahin natin yung Revive Me, Revive Me. You know that song? Let revival come. Amen. Awitin natin ito, mga kapatid. Amen. Kailangan ng kasiglahan, ang init sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Huwag tayo maging tuod. Huwag tayo maging isang tao na parang walang emosyon, walang expression of our joy and our rejoicing in the Lord. Amen. Heavenly Father, I come. Yeah. Don't have much to